We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. May bisita si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte sa haya sa mga namatay sa landslide sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Samtang libuan katao apektado sa kalamidad nga dala sa shear line sa Davao Region sumala sa Office of Civil Defense Region 11. Ani ang report ni John D. Esteban. Personal mismong gibisita ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte niadtong Sabado ang haya sa magbanay nga namatay sa barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro, human matabunan sa midahiling yuta. Nagpaabot sa iyahang pasubo sa pamilya ang Vice Presidente. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV kaniya, nakahatag na og relief assistance ang Office of the Vice President alang sa mga apektadong residente tungod sa kalamidad sa Davao Region. Sa Office of the Vice President, meron kaming relief assistance, immediate relief assistance after ng disasters. For Davao de Oro, they can coordinate with the National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil merong budget doon na pwedeng punuan ang local government units in times of disasters. Mukabat sa 600,000 katao sa Davao Region ang apektado sa kalamidad nga epekto sa shear line. Ang pinakadaghang apektado maong Davao del Norte, gisundan sa Davao Oriental ug Davao de Oro. Sa kinatibukan, 16 na ang natalang namatay sa rehiyon tungod sa kalamidad sa Davao de Oro, ang pinakadaghan nga miabot og 12. Mukabat sab sa 68 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Davao Region, samtang 27 million pesos sa infrastruktura. First time nga almost more than 600,000 people have been affected. Nanata sa early recovery stage. Mas bigger and wider interventions ang kahinanglan. And going towards the post-disaster needs assessment para sa rehab and recovery. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Itandi sa miaging semana, maminusan ang pag-ulan sa Mindanao. Human walay na monitor nga shear line sa karon. Apan localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, walay na monitor nga bagyo o low pressure area sa gawas ug sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan makasinati gihapon og mga pag-ulan ng Mindanao dala sa localized thunderstorms karon nga temporaryong nawala ang shear line. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa pipila ka bahin sa Northern Mindanao, Soc-Sargent ug Davao Region. Apan gipay mangnuan gihapon ang mga residente nga mahimong alerto sa pagdaot sa panahon nga posibleng moresulta sa flash floods ug landslides. Lalaking rider sa Cagayan de Oro City ang patay. Samtang samdan ang live-in partner ni ini nga angkas diyang nahulog ang ilang motorsiklo sa pangpang samtang pauli sa ilang panimalay. Ani ang report. Ikot lang daw, ikot kay basig bunas magwa. Sabing iro ba, dili yung biya nga mo ba? Kini ang eksklusibong video nga gihatag sa GMA Regional TV gikan sa residenteng si Ruel Ugabang atol sa nahitabong rescue operation sa nahitabong aksidente sa sitio Kabula, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 sa buntag. Sa video nga kuha ni Ruel Ugabang, makita ang pagtabang sa mga residente o mga personahe sa BFP o Oro Rescue 911
nga makuha ang biktimang babae nga nakahiagom og bali sa iyang tiil. Wala madugay, dali kining gikarga ngadto sa stretcher o gidala sa ospital. Wala mas lang pumuwi silang motor. Ang katong lalaki, nabangag rin yung ulo. Ang babae, napilo ang mga tiil. Ayos lang tabang, itabangan pa na mo, kung pagawas, yung pasakay sa kuwan, ambulance. Patay sa aksidente ang rider nga si Joselito David, samtang ang kapuyo ni ini nga si Merly Gawingan ang nadala sa ospital. Milagrong naluwasab ang ilang binuhing iro, kinsa sakay sab sa ilang motorsiklo ni atong higayuna. Sumala sa kapulisan nga posibleng kadlawon pa nahulog ang mga biktima sa pangpang ug uwahin na nga namatikdan sa mga residente sa lugar. Migawas sa ilang investigasyon nga gikan sa barangay Kamaman-an ang mga biktima ug papauli na unta sa NHA sa barangay Mambuaya. Naay posibilidad dud nga nakatulog ni sa kay gabi naman alas 3 naman, so normal man na sa katao siguro kanang mga oras lami na dun na ipiyong-piyong. Labi na kay gikan pa pud sa nakabiyahe og taas-taas. Ang anak ni Merly nga itago nato sa ngalang Jane, di pa makatuo sa nahitabo. Karga ni ini ang ilang iro nga nakalingkawa sa aksidente. Driver man na siya truck. Gikan sila sa Imelda. Tas giatot nila sa Kamaman na nilang truck. Dayon pauli na sa inyo. Nagmotor din sila. Kaya naman yung motor sa Kamamanan, kaya naman dato yung amo. Pauli na sa NHA. Rekomendasyon karon sa traffic unit sa DPWH nga mabutangan og dugang barricade among dalan, labi pa nga pangpang ang kilid ni ini. Kini lagi usahay pud nga nagdali ta nga makauli atong ipugos bitaw. Dapat man dud unta kung bation ta katulgo na mo relax na lang dud, matulog na lang. Ayha na kung makatulog na pila ka oras, ayha na mo balik og biyahe. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka lola ang gingong gikulata sa kaugalingong duha ka apo niini sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang mga apo balhog na karon sa prisuhan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakaangkon og black eye ug mga bunog sa lawas ang usa ka 64 anyos nga lola nga si Rosenda Sumanpong Aligo, residente sa barangay New Katipunan, Midsalip, Zamboanga del Sur, human matud pa gikulata sa duha ka kaugalingong mga apo niini. Sumala sa kapulisan, hubog ang mag-igsuong apo ni Nanay Rosenda dihang nahitabo kini. Nailhan ang duha ka apo nga sila si Diego Mapula Aligo, 20 anyos, ug Edito Mapula Aligo, 18 anyos. Pulos wala nagaeskwela. Sumala sa lola, gitambagan niya ang iyang mga apo nga dili magsigi og inom una siya gikulata. Kana sa gibukbuk ko kanang agipo. Sige bukbuk ko. Agipo. Kana bang sugmod ba? Sugmod ba sa abuhan magbulang sa ulo. Kaan ko niya. Ang gitambagan nga ay naglugo sa inom. Mga isang takunan din, para kong pangapi. Unyang iyan palitong kulapo. Sayo pa kayo. Midangup na ang biktima sa kapulisan hapon ni atong Enero 17. Dugang niini, nasuko sab matud pa ang mag-igsuon tungod gipasanginlan kining nangawat sa kwarta sa silingan hinungdan nga gikulata na niini ang ilang apuhan. Apan sumala sa biktima, nagsigi na kuno kini og hitabo kada mahubog ang iyang duha ka apo. Niresponde ni sa place of incident aron mag-verify. Pag-abot na mo dito sa area, among hinabi si Kapitan. Iyang itudlo ning duha ka mga suspitsado, pero kaning duha ma'am nakuan na ni ilan na ning dakop nila dito ka citizen arrest na sila. Nasangat na sa korte ang kasong attempted parricide si Diego, samtang slight physical injury sab kang Edito. Sa karon, balhog na ang duha ka apo sa Midsalip Municipal Police Station kinsa wala na mihatag og pahayag. Ang duha ka apo, anak sa namatayng lalaking anak sa biktima, og siya na ang mibuhi kanila sukad wala na mibalik ang inahan sa mga apo nga anaa sa Bukidnon. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gialmahan ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang matud pa pagpamalit og pirma alang sa People's Initiative aron usabon ang ubang probisyon sa konstitusyon sa nasod. Samtang iya sab gibutyag nga subli siyang magpapili sa sunod eleksyon apan wala niya gibutyag kung unsa nga posisyon. Ani report ni John D. Esteban.
Gikadismaya ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte ang gikatahong pagpamalit og mga pirma alang sa People's Initiative aron amyendahan ang pipila ka probisyon sa konstitusyon sa nasod. Kini nga pahayag giluwat sa Vice Presidente sa pangighinhabi sa GMA Regional TV sa iyahang pagbisita sa Barangay Bagong Galliera sa Davao City. Sumala sa Vice Presidente, pagpahimulos matud pa kini sa kapit-os o kapobrehon sa katawhan ug kawalay respeto sa katungod sa katawhan nga makapili. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians of vote buying during elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Dugang sa Vice Presidente, daghan pang mga isyu o problema ang kinahanglang sulbaron sa gobyerno ilabi na sa kapobrehon o kahapsay o kalinaw kumpara sa People's Initiative. Giauhag sab niya ang publiko nga ampingan ang konstitusyon. Samtang sa iyahang speech, gibutyag sab sa Vice Presidente nga mudagan siya sa sunod eleksyon. Apan wala nagisulti sa Vice Presidente kung unsang posisyon ang iyang daganan. Kalingog ko nga ako ang igsuon si Mayor Baste o nga ako ang maguwang si Congressman Mulo. Nagsulti sila nga di sila mudagan. Basi, di sila mudagan sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay mangampanya ko sa inyo ha, kay mudagan ko sa sunod na eleksyon. Gihimugatan sab sa Vice Presidente ang pagtinabagay sa barangay ug sa mga ginsakupan niini parahon sa kalamidad. Kinahanglan sab kurong mulikay ang publiko sa mga scam o dili dayon magpalingla sa mga dunay daotang tinguha. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kampanya batok human trafficking ug migrant smuggling sa kadagatan sa nasod. Mas gipahugtan sa Department of Justice pinagi sa pagmugna og technical working group nga motutok sa mga backdoor exit sa mga kadagatan sa Zamboanga City, Sulu ug Tawi-Tawi. Dugang detalye sa report ni Efren Mama. Gipangunahan sa Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao ang send-off ceremony sa usa ka voyage sa usa ka Technical Working Group o TWG nga magpahigayon og ocular inspection sa mga backdoor exits sa Zamboanga City, Sulu ug Tawi-Tawi nga gipahigayon sa usa ka pantalan sa baliwasan seaside sa Zamboanga City. Ang maong TWG gitawag nga DOJ Interagency Council Against Trafficking o DOJ Iyakat nga langkuban sa pipila ka ahensya sa gobyerno ubos sa pagdumala sa Department of Justice kauban ang Philippine Coast Guard. Tumong sa maong aktibidad ang makakuha og impormasyon kalabot sa mga binuhatan sa posibleng human traffickers ug migrant smugglers sa maong mga backdoor exit aron makamugna og policy guidelines aron batukan ang maong problema. The Philippines is sadly one of the hotspots for human trafficking where a lot of Filipinos are victimized by different kinds of human trafficking. This includes sex trafficking, labor trafficking, as well as organ trafficking. Matud sa DOJ, gumikan sa hugot nga seguridad sa mga airport sa nasod, ang uban nangita og alternatibong ruta aron makapagawas og mga tawo nga posibleng mabiktima og human trafficking. The past year, specifically dito sa region, yung mga na-intercept ng Coast Guard o ng mga iba-ibang port natin, mga nasa hundreds yan. But ano yan, tip of the iceberg lang yan. Normally it's about 300 to 500. But yung pinaka-peak was December. I remember way back 2017, it's about 1,000 returning Filipinos from Malaysia. Every month, yeah. There are times that every week, 300, 500 pinapauwi. Ang problema, pagdating dito sa atin, bumabalik na naman. After 2 weeks, nandun na naman sa Malaysia. Gisuportahan sab sa mga LGU sa rehiyon ang pagbatok sa human trafficking. We reaffirm our dedication to helping eradicate the scourge of TIP and smuggling of migrants by sea. Naginaot ang mga otoridad nga magmalampuson ang maong special mission nga mulungtad og unom ka adlaw.
is undeniable that the fight against trafficking is a collective commitment. No single person can single-handedly eradicate this grave issue. On our part as Coast Guardians, your inputs will significantly contribute to our human considerations and deepening understanding on trafficking as we try to close the gaps in our maritime security operation. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Patay ang usa ka amahan samtang samdan ang asawa ni ini og duha ka menor de edad nga anak human na hit and run sa usa ka van sa Lamitan City, Basilan. Sospek ginapangita pa sa kapulisan. Dead on the spot ang driver sa usa ka motorsiklo diyang nagbangga ang iyang gimanehong motorsiklo og usa ka van sa highway sa Barangay Colonia, Lamitan City sa probinsya sa Basilan. Giilang biktima nga si Dennis Manalo, 38 anyos, og residente sa Barangay Bohi, Tambis, Tuburan, Lamitan City, kinsa nakaangkon og dakong samad sa ulo nga hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Nakaangkon sab og mga samad sa nagkadayang bahin sa lawas ang mga angkas ni ini nga iya mismong asawa og duha ka mga anak nga lalaki nga pulos minor de edad og gilayong gipatambalan sa ospital. Sumala sa kapulisan, papauli na ang mga biktima sakay silang motorsiklo diyang nakaengkwentro ni ini ang van nga may kaon sa lane sa mismong motorsiklo og dito na nagbangga ang duha ka sakyanan. Daling misibat ang van human ang hitabo. Sa gipahigayong manhunt operation sa kapulisan, natultulan ang lokasyon sa mong van nga ana sa Barangay Kabangalan, Ungkaya, Pukan. Apan nakasibat na ang sospek nga giila nga si June Andong. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan patok sa sospek. Pipila ka karaang motorsiklo nga ginagamit sa drag racing o gatusan ka bora-bora o improvised muffler ang gipangguba sa otoridad sa Kidapawan City. 5 kakaraang motorsiklo nga nakampiska sa kapulisan sa Kidapawan City natong December 31 sa miaging tuig nga gigamit sa drag racing ang gipaligi sa pison kaganihang buntag. Lakip sab ang gatusan ka bora-bora o improvised muffler. Ang magiguba nga motorsiklo dugay na matud pa nga kolorom og walay mapakitang dokumento ang mga nanag-iya ni ini. Busa giguba kini aron dili na gayud magamit. Gisaksihan sab sa mga opisyal sa syudad ang pagguba sa mga motorsiklo ug bora-bora nga giatol sab sa Monday convocation sa Kidapawan City LGU. Mibahad ang mga otoridad sa publiko nga likayan ang paggamit og bora-bora ug siguruhong kompleto ang papeles sa mga motorsiklo una mobiyahe. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City, swerteng naluwas human nga 3 ka beses maigo og bala diyang kalitsang gipusil sa 2 ka sospek sa westbound terminal and vegetable landing. Kapulisan padayong ginapangita ang mga sospek. Ani ang report. Angol og nakahiagom og nagkadayang samad pinusilan sa iyang lawas ang 31 anyos nga biktimang si alias Kuya. Human nga kalit gipusil sa 2 ka mga lalaking suspitsado pasado alas 2:30 sa kadlawon adlong Domingo sa westbound terminal and vegetable landing, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Sigon sa kapulisan, samtang natulog ang biktima kilid sa Monggulayan og dapit sa usa ka mall, diyang giduol kini sa 2 ka sospek dayon gipusil sa makadaghang higayon. Gilayong misibat ang mga sospek human ang krimen, samtang nakaresponde sab gilayon ang otoridad o gidala sa ospital ang biktima kinsa swerteng naluwas. Ang atong City Director gilayon nagmando sa Police Station 7 mga operatiba magpahigayong at pursuit operation. So untod karon gawlata og mga development ikan sa PEL sa paggugod kadtong giingon nga duha ka lalaki nga nagutang sa mga biktima. Daghang anggulo ang ginalantaw karon sa kapulisan nga posibleng rason sa krimen ug usa na dinhi ang personal nga bangi. Base sa pagpangutan sa investigator rules nga katong maong biktima, usa ka to sa mga prime suspects no diya sa series of TV rampan na pagpangawat diya sa visiting landing kini na kanunay nga biktima kini nga tagalagyo mag-deliver og mga tanon o mga lagutmon. Padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo karon sa kapulisan ngadto sa mga sospek nga mihimo sa krimen.
Busa, nanawagan sab sila sa katawhan, labi na sa mga nakahibalo sa identifikasyon sa mga sospek nga makig-alayon kanila. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ginagsa sa mga debotong Katoliko ang gipaygayong Grand Procession sa imahe ni Senyor Santo Niño atol sa pagsaulog sa kapistahan niini sa Zamboanga City. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Bit-bit ang mga tagsa-tagsang imahe ni Senyor Santo Niño. Misalmot ang gatusan ka mga debotong Zamboangueño sa gipaygayong Grand Procession sa imahe ni Senyor Santo Niño atol sa pagsaulog sa kapistahan niini adlawng Domingo. Nagsugod ang parada sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, padulong sa Governor Alvarez Street o pabalik sa MCIC ground. Mi Señor! Mi Señor! Mi Señor! Atol sa maong kapistahan, nakahigayon sab ang mga deboto nga mapabindisyonan ang ilang mga dalang imahe ni Senyor Santo Niño. Kaning isa sir, Santo Niño Cebu ni sir. Pero kaning isa sir, nabunot din amo diri sa katedral. So amo lang ning gisayaw kay every year amo gud ning ginasayaw. Gipaningkamutan sab sa ubang mga deboto nga makakuha sa mga bulak nga anaa sa karo sa 60 anyos nga imahe ni Senyor Santo Niño. Ang akong giampo sir, tagaan lang mi good health tanan pamilya. Tungod ining among panata nga Senyor Santo Niño. Ay para sa ganda, good health, pati ato din community, pagdating sa Zamboanga, naita sa mga limog, sa mga banyo. Human sa parada, usa ka misa sab ang gipahigayon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. That's why we're celebrating today the Feast of Senyor Santo Niño, which tells us to be always happy, to always trust in God. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpadayon ang active case finding sa General Santos City Health Office alang sa sakit nga tuberculosis kung asa gisugdan og bisita sa ensya ang nagkalaing-laing barangay sa syudad. Ano ang report? Sa iyong amilinya, sila si Oliver ug Mary din sa gym sa Barangay Tumbler sa General Santos City. Aron pahimuslan ang libreng mobile chest x-ray nga gihanyag sa City Health Office. Kini atol sa pagsugod sa pagpahigayon sa buhatan ug active case finding alang sa sakit nga tuberculosis. Doon na say libreng HIV screening ug testing. Sa lawas po sir daw, medyo loya, then gusto ko na nga mahibalan. Kay free man siya so wala mi payment na maano. So gigrad na mo siya kay doon naman pud mi kay. Lakip sila sa gatusan ka mga residente sa maong barangay nga nadalitan sa maong serbisyo sa CHO nga nagsugod sa City Hall ug sangguniang panglungsod niadtong milabayng semana. Ang maong proyekto gipangunahan sa CHO sa pakig-alayon sa ubang mga government agency ug non-government agency sama sa Maranao People Development Incorporated kun Marandeca. Sa inisyal nga datos sa CHO Jansan, anaa sa 3,085 ang natalang kaso sa tuberculosis niadtong 2023. 2,066 dinhi ang lalaki, samtang 1,019 dinhi ang babae. 2,443 dinhi ang naayon na sa maong sakit. Ang objective is para makita itong naay mga kaso sa tuberculosis and para matagaan sila appropriate na treatment. Sa ating active case finding, meron tayong free na mobile chest x-ray, meron tayong free consultation galing sa ating mga doktor, at saka meron na ring free HIV testing. Sumala sa CHO, importante nga masayran ang kaso sa TB sa syudad. Ang tuberculosis po ay nakakahawa na sakit. Ito po ay mayroong 3 cardinal signs, 2 weeks na ubo, paglagnat sa hapon at pangangayayat. Po tayo ay nag-screening para po lahat tayo ay matest, malaman kung may sakit at maproteksyonan natin hindi lang ang sarili kundi pati ang pamilya. Hinuon sumala sa City Health Office, libre ang treatment sa mga dunay tuberculosis. Ang treatment sa tuberculosis dito sa General Santos City, libre na siya sa atong mga health centers. Mulungtad ang active case finding sa syudad hangtod March 27. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka barko ang nasunog samtang nakadunggo duol sa pantalan sa Zamboanga City. Nagdilaab na kining cargo vessel nga ML Lisa sa Baradero de Recodo sa Zamboanga City alas 11:45 Biyernes sa gabi.
Sumala pa nakasidak ang maong barko dihang miulbo ang sunog. Naglisod matupa og responde ang kabomberuhan hinungdan nga gibira sa tabang sa Philippine Coast Guard ug Philippine Navy ang barko paingon sa shoreline. Nadeklara ang fire out pasado alas 8 na sa buntag adlawng Sabado. Gama sa kahoy ang maong barko hinungdan nga daling midako ang kalayo. Ana sa 2.5 million pesos ang danyos sa maong sunog. Hinuon walay mga naangol atol sa sunog. Sumala pa posibleng nagsugod ang sunog sa engine room sa maong barko. Apan magpadayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa hinungdan sa insidente. Gisugdan ang pagtukod sa Super Health Center sa Maasim Sarangani nga gilaraw nga mahimong accessible ang healthcare services alang sa kapin 20,000 ka mga residente sa usa ka barangay sa lungsod. Humana ang groundbreaking ceremony ni adtong January 18. Gisugdan na ang konstruksyon sa Super Health Center sa Barangay Kamanga sa Maasim Sarangani. Sumala sa Maasim LGU, doon na kini pharmacy, clinical laboratory, 2-bed birthing room, operating room, x-ray room ug ultrasound room. Ang proyekto gipundohan og kapin 10 million pesos. Gilaw mang mamahimo kining operational humanang 6 ka bulan. Dugang sa LGU ana sa kapin 20,000 ka residente sa mong barangay ug kasikbit nga mga barangay ang makabenepisyo niini. Tingwa nila nga mapalambo ang healthcare access sa mga residente sa Maasim. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.